Dami talagang biktima po ng scam ngayon. At isa nga po sa mga uri ng scam na usong-uso, Tita Mase, ay ang spoofing. Ito Nako. yung scammer gagamit ng peking identity, number, o di kaya naman po branding para magpadala po ng mensahe. Halimbawa sa iyo, Mase, magpapanggap akong ako si GCash. Nako. Ako'y isang e-wallet app, bangko, wallet, courier service, kung ano-ano pa. Pwede nga magpanggap na government institution or pwede magpanggap na TV5 para po linlangin yung padadalhan, 'di ba? At magamit po sa pang-scam. And to explain further ito pong spoofing, kasama po natin ngayon si Police Lieutenant Wallen May Arancilio. Magandang umaga po, Police Lieutenant. Lieutenant, ganda mo naman. Good morning po. Good morning po, ma'am, and good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Ayan, medyo hindi lang masyado marinig yung mic ni Lieutenant. Pwede ba lakas natin ng kaunti pa? Ayan. Lieutenant, sige po, isang good morning pa po sa mga... Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Meron ba sa Okay. atin? Okay dyan sa Sa inyo? amin kasi May sound. wala Okay, sa amin eh. wala. Okay. Pero sige, okay lang. Sige po, Lieutenant, simulan natin dito po sa gaano nga po ba kalaganap ang spoofing po ngayon dito sa ating bansa? At sa inyo po, kahit yung last year lang, just for last year, ano pong data ang meron kayo sa mga biktima ng spoofing? Sa nakita ng PNP Anti-Cybercrime Group regarding po dito sa spoofing scam or mas kilalang scam. Ito po yung modus ng mga cyber criminals na kung saan nakakatanggap tayo ng mga unwanted messages. Ito po yung may mga links na kung saan ikiklik natin yung mga links na ito ay maaaring kuhanan tayo ng mga information na personal and financial information. And also po, sa mga text na ito ay karaniwan po ginagamitan ng isang device. Ito pong tinatawag na IMSI catcher or yung International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ano po yung ginagawa ng device na ito? Kadalasan po meron pong legit na cell tower or legit na message coming from the na-discuss mo Yes. kanina po sa mga e-wallet Oo. or bangko or ito man po ay government agency. Kinakatch po nung device na ito at pinapalitan nila ng mga messages na may links. Kadalasan ito po ay naglalaman ng you won 8,000 pesos and for you to claim this reward, you Raffle have to click scams. this Oo, link. So oo. yun po yung mga kadalasang natatanggap natin sa text scam. I'm just curious, Maricel and Lieutenant, sa Pilipinas, kung natatandaan nyo po, sa dami ng spoofing cases, yung pinakamalala, like yung pinakamalaki na na-drain dun sa wallet? Ang pinakamalala po is usually po, nag-uumpisa siya sa yung phishing or voice phishing scam. Nag-uumpisa po ito sa isang text lamang. And kung nakiklik po ito ng mga nabibiktima, nare-redirect po sila sa isang clone na website. Kunwari po, isang bangko, and then pinapalitan lang nila po yung link na yon, pinapalitan nila ng isang letra or dinadagdagan lang nila ng isang letra. And then, ayun po, akala po ng mga kababayan natin, ito po ay legit na mga website. Kaya naglalagay po sila ng mga password, username, and information po nila. And dun po, may tatawag sa kanila. And by that time, sasabihin po na kailangan nyo mag-update Bigay. Oo. or Password. upgrade ng inyong credit or debit card. And Oo. for us to do that, you have to provide us the one-time PIN or OTP. Oo. And doon na po, namamanipulate nila yung mga mobile banking Oo, accounts at nalilimas yung pera At sa kadalasan, cards. Lieutenant, late na nare-realize nung sinuscam na na-scam na pala siya. Nasimot na lahat nung nasa bank account. Exactly, ma'am, kasi dahil po yan sa tinatawag nating social engineering. Pinag-aaralan din kasi po ng mga cyber criminals na ito kung anong tactics na gagamitin para makapanloko. Una po dyan, pressure. Pressure ka nila, sasabihin na you have to process it now kasi kung hindi mo na makukuha yung mga points mo doon sa current na cards mo. Kaya tayo po, parang ay sayang naman yung 10,000 ko na points doon. So, parang na-entice talaga tayo, nalulure tayo dun sa mga sinasabi nila. Oo. Ito, ako gusto ko malaman, anong red flags ang dapat bantayan ng mga katulad namin kasi
tayo medyo, 'di ba yung iba para hindi na maabala, gumagamit ng mga e-wallets na yan pambayad ng bills, kuryente, credit card, lahat pwede mo na bayaran diyan Itong GCash gamit ko sa lahat yan, sa pambayad ng mga nabanggit nating utility bills kanina. Anong red flag ang dapat antabayanan ng mga e-wallet users para hindi mabiktima ng spoofing? Ang pinakauna po, beware po talaga tayo mag-click ng mga links, lalong-lalo na kung wala man tayong transactions na ginawa through online. And also po, beware po sa mga tumatawag sa atin ng mga unknown or unverified numbers. Kung wala man tayong transaction doon sa mismong bank or e-wallets po natin, ay mas mainam na ignore na lang po natin at wag na po tayong makipag-engage sa kanila. And also po, kung nakakatanggap man tayo ng mga mensaheng ganito, lalong-lalo na kung pinipressure po tayo or magbigay ng mga one-time PIN or password man po natin, mas mainam po na ignore natin at tumawag tayo mismo doon sa bangko or sa mga e-wallets man po natin para masigurado po natin na hindi tayo masascam. Okay, pero ma'am, once na kinlik yung link na kasama dun sa text message, nalalagay na rin ba sa alanganin yung ibang mga apps doon sa phone mo? I mean, nagiging at risk na rin ba yun? No, ma'am. Oo. Ang mangyayari po dyan, pag na-click po yung links na ito, ang gagawin po nila is kukunan po ng username and password. Okay. So, yun po yung pinakadelikado doon. Though, meron pong mga ginagawa din yung mga scammers na ito na within the website mismo, merong nagpo-prompt or notification po doon na, do you allow this website or application to get your access your contact list. So, by that time, makukuha po nila yung mga contact lists mo. Kaya mabibigla ka na lang na pati yung friends mo, families mo, and also po yung mga kapitbahay mo man dyan na nandun sa contact list mo ay tinatawagan din nila. So yan ang usual na modus noong mga loan sharks na nananakot doon sa mga nangutang. Kasi ultimo yung ibang mga contacts doon sa phone, nakukuha nila. Yes, ma'am. Oo. Tama po yan. Yan po ay mas kilalang OLA or ang online lending apps. Kaya po, sa mga kababayan po natin, beware po tayo sa mga nag-o-offer ng mga loans online. Kadalasan po, ang pinaka-red flag po dito ay kung maghihingi sila ng processing fee before tayo makatanggap ng pera sa kanila. Mas mainam po na pumunta po tayo doon mismo sa mga offices ng mga lending offices po para po maiwasan nating ma-scam. Oo. At saka siguro, ma'am, i-remind natin sila. Kasi di ba siya, Yes. yung mga link, hindi na siya dapat allowed sa mga text Oo. messages. Ang sinasabi nga sa huling paalala ng GCash, kapag may nakalagay halimbawa na GCash, tas may link na pinapaklik sa inyo, yon agad automatic, hindi sa kanila yon galing. Correct. So, yung iba po bang mga e-wallets and banks, gano'n na rin? Yes no po, links ma'am. na rin? Yes po, ma'am. Actually, since na-mention niyo po yung GCash is working closely po sa amin, sa opisina namin. And isa po dyan na napag-usapan namin is regarding nga po dito sa investigation, cybercrime investigation, para ma-expedite po na din natin. And makapagbigay din po ng reminders sa mga kababayan natin. And yun, yes po, tama po kayo. Hindi na po tayo dapat nakakatanggap ng mga links sa mga text messages. Kaya po, ito Kapag po, may link, Lieutenant, considered scam agad. yes po, ma'am. Isa po yan talaga na red flag, yung links na ito. Since even the government po, hindi na rin po nagbibigay ng link. At lalong-lalo na, walang lehitimong bangko, e-wallet, or even our government offices, hindi po naghihingi ng mga pins through a text lang po. And also po, kailangan talaga natin mag-ingat sa online since hindi po lahat nakikita natin dyan is tama at totoo. Teka ma'am, pahabol. Paano pag magkoconnect kami sa public wifi? Gaano ka-safe yun? Okay lang ba? Meron tendency kasi po sa public wifi is hindi po siya secure since po di natin alam yung source nito. And also po, kung meron man po dong mga hackers or mas mga techie kumbaga na mga maaaring makuha yung mga information natin sa cellphone natin through wifi or IP address po. Kaya po mas mainam po mag-data na lang po tayo or kung hindi po natin ginagamit yung wifi or data po natin, off na lang natin since itong IMSI catcher nga na po ito, yung device na ito, ay maaari ding makakuha ng information kung ito po ay capable ang program na ginagamit nila. Oo. Ma'am, sa mga investigation na ginagawa nyo, sa dami ng mga scams ngayon and spoofing, napatunayan no ba kung merong malalaking sindikato?
behind this? Kaya ganito katalamak pa rin kahit na anong gawin natin. Paulit-ulit lang po silang parang sumusulpot. Meron na rin po bang nakasuhan sa spoofing? Regarding po dyan, actually ma'am, since po nagbigay po ng directive yung aming GPNP and also po sinuportahan ng aming Director, Police Brigadier General Bernard R. Yang, na-intensify po namin yung cyber patrolling. Kung makikita po natin doon, ayon din sa investigation and operation po natin, talamak po yung bentahan ng mga devices na ito. May it be IMSI catcher, signal jammer, text blaster, and ito po yung ginagamit sa mga spoofing or text scams. And ang una po dyan, may nahuli na po kaming Malaysian national, and yun pong nakita natin na best seller, sabi niya po, siya po yung best seller and distributor nung mga IMSI catchers na ito. Yes po. Dito sa Pinas. Actually po, nakita natin na Even in meron, other countries? Yes po, Oh, meron wow. din silang So, yan pong Malaysia na binibenta. sinasabi nyo, nakakulong na siya ngayon? Yes po, ma'am. And aside from that, meron po tayong nahuling mga Pinoy din na nagbebenta ng mga devices na ito, yung mga text blast machine and also po yung signal jammer. And ayon po sa kanila ay nakuha po nila ito online na dating nagtatrabaho din sa mga offices or isang hub na gumagamit ng ganitong klaseng mga devices. Oo. Sabi niyo po kanina, you're closely working with GCash para mabawasan yung bilang ng mga scam victims natin. Ano po yung ginagawa nila? I mean, gaano din sila kahanda sa dami ng mga nabibiktima? At ano kaya yung precautionary measures na pwede rin nilang gawin o nagawa na nila? Pumupunta po ba sila nag-iikot ba sila sa mga barabarangay? Halimbawa, lalo dun sa mga areas na hindi masyadong inaabot ng mga balita para lang ipaalam sa publiko kung ano ang dapat at hindi dapat gawin para maiwasan po yung scams? For GCash, ma'am, as far as I know, meron po kaming collaboration with regard to the cybercrime awareness campaign. Actually po, nakapunta na po kami ng Dinagyang since po during festivals talaga ang daming nabibiktima ng spoofing since po yung mga devices na ito ay pwede na lang ilagay sa backpack and ikot-ikot lang sila sa mga mataong lugar and maaari na po silang makakakuha ng mabibiktima doon. So ang ginagawa po namin in collaboration with them po, pumupunta kami sa mga festivals and also po panagbenga na rin po kami and kadalasan po meron po kaming tips, nagbibigay po kami ng cyber security tips sa mga kababayan po natin. Hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa Pilipinas. pa. Oo. Mm-mm. So itong gadget na to, ma'am, ini-import nila? Meron daw mga DIY din, ano? May DIY Mayroong dito? mga ganun, may nabalitang ganun na kaya siyang gawin, yung mga IMSI Kinopya na catchers. nila. Tama ba, ma'am? For the DIY po, wala pa kaming nahuling ganon sa ngayon. Pero ang naalaman po namin is dinadala po talaga ng mga tao or mga cybercriminals na ito para i-distribute din po dito. Saan galing? Saan galing bansa? Hindi nyo nakuha. Hindi nila specific po yung bansa kasi po nakikita din natin na sari-sari po yung distributor nila. And ongoing pa po yung investigation namin kaya hindi po ako masyado makapag-disclose regarding po dyan. Oo, baka kasi matunugan nila. Mag-iba na sila ng gawi pag dinivulge yan ni ma'am. Pero ma'am, ako sa akin, last na lang din po. Para sa mga tao na nabiktima ng spoofing and other scams, saan sila pwede lumapit? Yung pinakamabilis po na meron talagang sasagot para matugunan po yung nangyaring pang sa scam sa kanila. Opo, sa mga kababayan po nating na bibiktima ng cybercrime or hindi lang po cybercrime, kung meron man pong online harassment or abuse or nakakaranas po tayo ng blackmailing or coercion po, any po na nararanasan nyo po na hindi maganda sa social media or sa online po, maaari po kayong dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group. Follow nyo po yung page namin, PNP Anti-Cybercrime Group, yung may page po, yung may verified po na check. Andun po lahat ng contact numbers namin. Tawagan nyo lang po kami, open po kami 24/7 para tulungan kayo. Yun, maraming salamat. Unless baka may mga questions pa dito, si Maricel Okay Halili. na. Ayan, ang dami agad natin natutunan dito nga kay Police Lieutenant Wallen May Arencillo, ang Public Information Officer nga po ng Anti-Cybercrime Group. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Thank you, Salamat ma'am, po.
and thank you din sa programa ninyo sa pagpaunlak and pagbigay sa amin ng chance na makapagbigay ng cybercrime awareness campaign Nako sa ma'am, mga balik po kayo kababayan dito natin. kasi for sure may bagong mauusong scam na naman. Hindi matatapos yan sa spoofing, phishing, and other online scams na meron na sa ngayon. Maraming salamat po for the information.